Okay. Inihahandog ng Radyo Maria at ng Diocese ng San Jose ang programang In Manus Tuas. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po si Kuya Richard at kayo po ay live na nakikinig sa programang In Manus Tuas mula sa Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. Tayo po ay sumasahim papawid sa Radyo Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Si Bishop Bobet po, Malyari ng Diocese of San Jose. At ngayon po ay may napaka-swerte natin, napakahalaga ng araw na ito sapagkat may dalawa tayong panauhin, Bishop, sa gabing ito, sa oras na ito. At so ipinapakilala ko po ang aking sarili. Minsan din po nakasama na ako dito, si Father Bong Romano po. At siguro, Father Bong, ikaw na rin yung magpakilala sa special guest natin ngayong oras na ito. So, surprise. So, meron po kaming kasama dito na isang kamanlalakbay din, lalo na nga po sa ating pananampalataya at ngayon nga po ay kamanlalakbay sa pagpopromote ng pagpapahalaga nga po ng ekolohiya dito po sa ating diocese. So, pwede bang bigyan ng masigabong palakpakan? So, pinapakilala po si Miss Chinchin Gutierrez. Papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos. Isang magandang makadiyos, makakalikasan at makataong gabi sa inyong lahat at sa inyong pakikinig. Ayan, welcome po sa In Manus Tuas at welcome din sa programa ng Radyo Maria. So bago po tayo tuluyang dumako sa ating kwentuhan at talakayan sa buhay espiritual, humingi po muna tayo ng pagpapala at pagbabasbas sa ating Panginoon. Tayo po ay pangungunahan ni Father Bong Romano sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay sama-samang naglalakbay hanggang marating po namin ang iyong kaharian. At sa aming paglalakbay na ito, nagsusumikap po kami palagi na kilatisin at maunawaan ng iyong kalooban. At napakahalaga po ito sa amin, Ama, upang tunay na magampanan namin ng tapat na pagtalima sa iyo. Tulungan mo po kami palagi upang maisakatuparan namin ang iyong kalooban. Patnubayan din po ninyo kaming gabi na ito, ngayong araw na ito, itong makabuluhan na programa namin na ito, upang patuloy na ang maipalaganap namin, ang maibahagi namin ay nanggagaling pa rin sa iyong kalooban. Tulungan mo rin po kami upang palagian manatili ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo, upang maging instrumento mo palagi kami ng iyong pagmamahal. Tulungan mo po kami at palaging subaybayan. Hinihiling po namin ito sa iyo, Ama, sa ngalan ng iyong Anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Brother Richard Lagos. Si Bishop Bobet, Malyari po. Ang inyo pong kabsat, si Father Bong Romano po. Yung pong lingkod, si Chinchin Gutierrez. Ayan, talagang napaka-special ng, ng araw na ito. So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating talakayan, siguro po mas magandang magbalik tanaw muna tayo. Balikan po natin yung mga napag-usapan natin noong nakaraang episode po natin.
dalawang Miyerkules na ang nakakaraan. At siguro po, tutulungan po tayo ng ating mahal na obispo para magbalik tanawan natin kung ano yung ating mga napag-usapan noong nakarang episode. Nung nakarang episode po ay pinag-usapan natin ang tungkol sa discernment, yung ating kakayahang makilala at malaman ang kalooban ng Diyos para sa atin. At sinabi natin na sa discernment, kailangan natin yung silence. Kailangan natin yung marunong tayong makinig. Kailangan din natin na kumonsulta sa mga superiors natin, o kaya kung anak ka ng pamilya, sa nanay at tatay, kung nagtatrabaho ka sa isang opisina, doon sa boss mo, at yung makita natin sana at kilalanin na sila'y may biyaya din, yung tinatawag nating grace of office. Tapos yung sinabi din natin na mahalaga yung magdasal, mahalaga din yung magbasa ng salita ng Diyos. Minsan itong salita ng Diyos mismo ang nag-i-inspire sa atin para sa ganun ay malaman natin ang kalooban ng Diyos. Ganun din, sinabi din natin na kailangan ding yung pag-usapan, no? Kung isa kayong pamilya, pag-usapan sa pamilya, at ang mahalaga yung i-assure ninyo ang isa't isa ng pagmamahal ng bawat isa, at yung sana nandun ang presensya ni Jesus sa gitna ninyo, kasi sabi ni Jesus, kapag yung 2, 3 natitipon ng may pagmamahal, no, sa ngalan ni Jesus, nandun siya sa gitna nila. So yung mismong presensya ni Jesus ang magbibigay ng liwanag para makilala natin ang kalooban ng Diyos, no, para sa atin. Yun nata yung napag-usapan At natin. natatandaan ko po, Bishop, naging panauhin natin noon si Ate Ella, na Ella, nagbahagi ng kanyang karanasan kasi dati siyang empleyado sa gobyerno, at naramdaman niya kung paano siya dinala ng Diyos sa tamang bahagi ng buhay niya, yung bang umalis siya sa work niya, at nakita niya yung pagkaalis niya sa trabaho niya, parang paggabay pa rin ng Diyos, at tinanggap niya yung tinanggap na niya iyon as kalooban ng Diyos, no, sa buhay niya. At nakita niya talaga na inilalayo siya ng Diyos sa isang bagay na hindi makabubuti sa kanya. So ito yung napag-usapan po natin last episode po natin tungkol sa discernment, no? At ito ay bahagi pa rin noong naumpisa nating pagninilay tungkol po sa will of God, dun sa kalooban ng Diyos. At siguro po, Bishop, kayo na rin po ang mag-introduce sa ating mga tagapakinig kung ano yung magiging topic natin ngayong oras na ito. Ngayong gabi pong ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, isang bagay yung makilala mo yung kalooban ng Diyos, at isang bagay yung sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi posibleng pag nakilala mo yung kalooban ng Diyos sa'yo, pwede mo siyang takasan, o pwedeng matakot ka, at yun nga, yung bang tatalikuran mo yung kalooban ng Diyos. Naalala ko si Saint Teresa of Avila, yung dahil nga kumisan yung pinapakitang kalooban ng Diyos sa kanya ay mabibigat, talagang talagang krus na malalaki. Kaya sabi niya, ganito mo ba tinatrato yung kaibigan mo? Sabi ganyan. Yun nga yung Kaya pala kakaunti ang kaibigan. kaya pala kakaunti yung kaibigan mo, sabi ganyan. But parang ganun, Bishop, no, yung parang sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, parang mas marami talaga yung hindi ka kumbinyente, ano? Hindi yung komportable ka, no? Parang may challenge palagi. Extra challenge, no? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Actually po, ang naalala ko isang favorite character ko sa Bible nung bata ako, yung kay Jonah. Oo. Di ba yung natanggap niya yung misyon na binigay sa kanya ng Diyos, kaya lang ayaw niya. Kaya nga tinakasan niya, di ba? Sa halip na sa Nineveh siya pumunta,
kung saan siya pumunta. Yan ang ginawa ng Diyos sa kanya ngayon. Pero hindi talaga makakatakas sa kalooban ng Diyos. Talagang ang Diyos ang gumawa ng paraan. So, nagpadala ng unos, di ba? Tapos, yun nga. So, hanggang sa yung kwento na itinapon siya ng mga tripulante sa dagat, nilulun siya ng malaking isda, at dinala pa rin siya sa tatlong dinala siya sa Nineveh, no? Tatlong Diyos araw pa rin ang nasunod. Diyos pa rin ang nasunod. So, po. Yeah, yung isang bagay na napakahalaga na ayon din sa karanasan ni Santa Teresa de Avila, yung sabi niya, pag nalaman ko yung kalooban ng Diyos at sinusunod ko ito, parang akong tumatakbo sa ibabaw ng burning charcoal na yung nag-aapoy na nagbabagang uling, gano'n yung bang kasi nga yung parang minamadali, yung there is a sense of urgency, gano'n yung bang yung nadadama mo, kaya nga parang hindi ka dapat hindi pwedeng ipagpabukas o kaya sa makalawa na lang kaya yung bang pag pinahayag kasi ng Diyos sa iyo ngayon, yung talagang sinasabi niya sa iyo, gano'n yung bang siguro baka may gustong i-share sa atin si Sister Chinjin kasi as far as I know, no, kapag nakikinig ako sa kanyang mga stories ay talagang napaka-sensitive niya, no, sa talagang paggalaw, no, ng Diyos sa buhay niya. Sana po. Ang biyaya po yun kung talagang nakakapagkinig ako sa Kanya. Ang pagtugon sa kagustuhan ng Diyos talaga ay isang mahabang paglalakbay na pakikipag-ugnay at pagkilala sa Kanya. It's so contradicting nga po, di ba? Tayo nilikha na may free will. May free will, pero ang hinihiling ay obedience. Ibig sabihin po siguro ay ang taong nakikinig ay kilala ang Diyos. I always look at our creed. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. So, pag hinimaymay natin kung sino ang Diyos, Creator of heaven and earth, lahat ng nilalang, ang buong tahanang mundo natin, ay kailangan nating maarok upang makilala natin ang Panginoong Diyos, upang masundan natin at makatugon, makarinig, at makahiling, maging karapat-dapat na mabigyan ng grasya at biyayang makapakinig. Maganda nga po yung nahimaymay na po ni Bishop, yung we don't have to look far. Naririyan ang grace of authority, naririyan ang pamilya, naririyan ang social, cultural influences. Naririyan yan sa lahat, sa labas. Pero siguro yung pinaka-importante yung silence na binanggit niya, ang pinakaunang-una. Dahil tayo nilikha din na parang ang isang tao ay isang kabuuan din ng nakikita nating kabuuan sa labas. So kung makikiugnay tayo sa Diyos, sa kalikasan, sa lahat ng nilalang niya, at sa Diyos na naririyan po sa atin, paano tayo makakaugnay doon sa tawag niya. Gusto ko lang susugan po, Bishop, yung sinasabi ni Sister Chinchin, yung pakikinig, kasi as far as I know rin po, yung salitang obedience ay galing sa salitang audire, no, to listen. Oratio. At yun nga po, napakahalaga noong binanggit niyo po, Bishop, kanina na yung silence, kasi lalo na 'di ba sa silence, sabi niyo po nung nakaraang discussion natin, kwentuhan natin, ay talagang pakikinig talaga sa salita ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, sa bulong ng Diyos, no. So siguro po magandang pagnilayan natin din po ito in connection doon sa topic natin nakaraan, na yung pagsunod ay unang-una pakikinig din talaga sa plano ng Diyos, sa gusto ng Diyos sa atin. So it's nanggagaling sa isang ugnayan, sa isang relasyon. Siguro maganda ding balikan natin yung karanasan ni St. Joseph na nasa Diocese of San Jose tayo. Yes, Nung nalaman niya na nagdadalang tao si Maria, yung kanyang inisip ay iiwalayan niya ng tahimik. Gano'n yung bang para sa kanya, it was the best decision that he could make, kasi yun nga, yung bang yung maliligtas niya si Maria dun sa death by stoning, gano'n yung bang, kasi yun daw ang yung
yung parusa nun pag nakiapid ka, ganun yung bang so yung nangyari na naginip si Saint Joseph at sa panaginip niya yung bang pinahiwatig ng Diyos sa kanya na meron siyang ibang gusto no para sa kanya na sa halip na iwanan niya ng tahimik, talagang pakisamahan si Maria bilang kanyang asawa, ganun yung bang yung napakaganda kasi doon yung pagkagising niya, sabing ganyan doon sa text ng Biblia ng Ebanghelyo, sabing ganyan na pagkagising niya sinunod niya kung ano yung sinabi sa kanya ng anghel. Ganun yung bang yung parang walang atubili na sinunod niya kaagad yung balik ang ibig sabihin nun, isasantabi yung plano mo Yung kasi yung pagsunod nga sa Diyos, kagaya ng sinasabi ni Chinching kanina, napakahalaga na kilala natin ng Diyos, na napakahalaga na maintindihan natin that His plan is the best for us. Yung bang better than our own plan, ganon, better than the plan of our own parents, ganon, yung bang kasi nga yung bang while we are saying mothers knows best, yung bang mother knows best, yung bang mahalagang maintindihan natin na ito'y totoo lalong-lalo na sa Diyos, na yung bang mas maalam niya yung nasa kanya yung master plan ng buhay natin, yung bang so, kapag nagdi-discern tayo, yung gusto nating makita yung plano ng Diyos para sa atin, because gusto nating ma-realize kung ano yung masterpiece na plano ng Diyos para sa atin, di ba? Alam niyo, napaganda nga rin yung buhay natin. Sabi nga ni Ma'am Chinchin kanina, may free will tayo. Opo. Palagi, ayun nga, pero pwede kang magplano kung ano yung gusto mo sarili. Sige, plano ka, plano. Pero kung gusto mong maging masaya, ang suma total pa rin, sumunod ka. Malaya ka, pero kailangan sumunod ka sa Kanya para magawa mo talagang kung anong kalooban ng Diyos. At yun naman po yung napakaganda, kapag yung isinasintabi mo na yung kung ano yung plano mo para sa sarili mo at nakita mo na nga sa pagdidiscern mo, sa pagkilatis mo na ito yung kalooban ng Diyos, may kaluwagan pa rin sa puso. Kahit alam mo minsan parang napakahirap na tanggapin kasi may plano ka na, ito yung gusto ko, malaya kong plinano ito. Pero sa bandang huli, makita mo, hindi pala yun yung kalooban ng Diyos, ito pa rin. Pero mas mabigat. Pero andun pa rin may inspirasyon. Parang kalmante ka, payapa ka. Kaya wala kang magagawa Bandang huli, sabi mo pa rin sa Kanya, sige Panginoon, kahit mahirap yan, susunod pa rin ako sa iyo. Ganyan. At yun ang tinatanong ko, kung magiging masaya ang Diyos, bakit hindi na lang niya ibigay sa atin yung kaliwanagan na ito na ang gagawin mo upang makatupad tayo ng lubos, said, buhos, lahat. Ang sa paglalakbay ko, nakikita kong parang isang ama, gusto rin niyang makita na nakikilala siya ng anak niya. Hindi siya sinusundan dahil takot ang anak niya. Hindi siya sinusundan dahil may batas. Pero datapwat may batas, ang kanyang pagliko, pagbaba, pagtaas, naririyan yung kung nakaugnay ba tayo sa kanya o hindi. May direction from A to B. Let's say from Nampikwan to Karanglan. Pero kung kasama natin ng ama natin sa kotse, sasabihin niya, daan muna tayo sa Kuyapo. May direction tayo, papunta tayong Karanglan. Kung hindi tayo makikinig sa tatay na gustong dumaan muna ng Kuyapo, maaring na disgrasya tayo sa maaring iniwas muna tayo. So that's what I look at, limitations. I look at suffering, trials, mga hadlang sa buhay, mga ganoon. Bakit may mga ganoon? Yung gusto talagang sumunod at tumugon, bakit nangyayari ang lahat ng yan? And then, to recap, sure, Saint Joseph heard the angel. Thank God he heard the angel. But, sino ba sa atin ang talagang nakakakinig, nakakausap ang mga anghel sa mga, in this post-modern world? But the angels are waiting for us to commune with them too. They are supposed to be our highway, our passport to God's will. If we
if we really want to seek His will. But God gave us something, the shortcut, the best. He gave us Jesus Christ. He gave us a person to emulate, a model. Walang pinagdaanan ng tao na hindi pinagdaanan ni Jesucristo. Kung talagang ihahambing natin ang buhay natin sa Kanya, meron bang nangyari sa atin, maging sa masayang nangyari, nagulat, milagro, trahedya, na maaring nalampasan na ang kanyang pagkamatay sa krus. Yung pagkabitin niya sa krus, yun yung parang nakikita ko rin sa buhay ko, yung pagkabitin na hindi ko na nakikita yung paroroonan, kundi ang kanyang liwanag. Jesus Christ, a person. If we look at the Word and read His life and apply that in the way we respond to family, to decision, to life-changing decisions. Minsan, 360 degrees, mag-iiba. I mean, hindi ko na nga alam po kung paanong nasimula yung aking 360-degree turn. Ngunit hindi ko rin mabigyan ng kasiguraduhan. Hindi ko mabigyan ng classification. Wala siyang definition. Hindi siya makakahon. Hindi siya ma-Facebook. Hindi po siya malalagay sa resume. Merong sa paglalakbay nakasama si Jesucristo na tanging ikaw lang nakakaalam. Pero sa mga nakakaalam at nakikinig sa Kanya, nagkakaisa. Nagkakaroon ng pagkakaisa. Iisa talaga ang Espiritu ng Santo, Espiritu Santo na gumagabay sa ating lahat sa simbahan. Yun po. Buti naman at na-mention ni Chin sa atin na yung si Jesus, no, yung bang siya talaga yung modelo natin dito sa pagsunod sa kalooban ng Ama, no? Yung bang kasi nga palaging sinasabi niya, wala akong ginawa na hindi sinabi ng Ama, na yung bang lahat ng ginagawa ko, sabi ganyan, talagang isang pagsunod lamang sa Ama. Yung bang kaya nga pati yung pagtanggap niya at pagyakap sa krus, ito'y actually yung pag sinabi natin yung yakapin ng krus, ibig sabihin doon talaga it's obedience, no? Yung bang yung tubdin mo yung kalooban ng Diyos, kasi yung pagyakap talaga sa krus ni Kristo ay pagsunod talaga sa kanyang Ama. At siguro po mamaya sa pagbabalik po natin, magandang magpalalim tayo dito po sa sa mismong buhay ni Jesus, yung talagang pagtalima niya na yung buong buhay niya isang buhay na pagsunod sa kanyang Ama. So sa pagbabalik po natin, wag po kayong aalis at sa ilang saglit, ilang paalala po muna sa ating himpilan at magbabalik po kaagad ang ating programang In Manos Tuwas.
Nagbabalik po ang programang In Manus Tuwas. Ito po muli si Brother Richard Lagos. Bishop Bobet Malyari po. Ang paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Chinchin Gutierrez. Nakakamiss yung paring Ilocano mo ba? So, kanina po ay pinag-uusapan po natin yung pagtupad o pagtalima sa kalooban ng Diyos. At ay pinilawanan nga po sa atin ni Bishop na ito ay yung una, sabi, sharing din ni Sister Chinchin na ito'y pakikinig sa kalooban ng Diyos. At ang ganda po, Bishop, ng mga sharing kanina ni yung pagyakap din sa krus, yung pagyakap sa krus. At sabi nga natin, ngayong pagkakataong ito ay didiscuss natin kung pagkukwentuhan natin yung buhay ni Jesus mismo bilang talagang talagang pagtalima sa kalooban ng Ama. Brother, meron lang akong na-intriga lang ako, gusto kong tanongin yung obispo. Yung pagyakap sa cross, pagsunod kay Jesus, at yung model natin. No? Bishop, ano po yung simbolo bakit pag pumipirma kayo yung mga obispo ay may krus sa unahan ng pangalan? Meron ho bang theological or ano ho bang kahulugan na? Di ba sa misa, pag dinagyan natin ng krus, ibig sabihin, sa patay yan, no? Okay. Opo. So actually daw, yung mga obispo ay patay na sa sarili dapat. Dapat mamatay sa sarili. Ganun yung bang... May tanong din ako. Sige. Bakit po ba yung kwintas ng obispo ay napakalalaki? Yung mga krus. Nung una, maliliit yung mga pectoral cross na sinusod ko. Sabi ng nunsyo, dapat malaki yan kasi dapat daw yung obispo ma-realize niya malalaki yung cross na dinadala niya. Yun para yun. Naalala ko. Yun nga yung sinasabi natin ito, pinagtatawanan natin. No? Pero yung pag nalaman mo yung kalooban ng Diyos, normal naman na matakot ka. Ayan. Kasi yung kuminsan, yung kalooban ng Diyos, makikita natin parang mas malaki kaysa sa atin. Yung bang parang mabigat na dalhin, gano'n yung bang... pero yung realization na yon na napakalaki at yung takot ay mahalaga din. Para sa ganon, ma-realize natin na sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, hindi lamang tayo dapat umasa sa sarili natin. Dapat maintindihan natin na kapag kalooban ng Diyos yan, yung may kasama ding biyaya. Ayun, may kasama ding assurance galing sa Panginoon that He will never abandon us. Na talagang gagabayan niya tayo. He will really walk with us na yung bang all the way. Hindi yung yung 'di ba merong tayong mga karanasan, yung bang kayang-kaya mo yan, ganyan, yung bang basta nasa likod mo lang ako, taga-tulak. Pero yung sa Panginoon hindi yung bang He really walks with us. He gives us all the graces that we need. Ganon yung bang para sa ganon yung magawa natin yung dapat natin gawin. Pero dapat din yung timing ng Diyos. Kasi meron akong narinig, nakalimutan ko na lang yung church father na nagsabi nito, yung kapag daw yung kalooban ng Diyos pinapagawa niya ngayon sa'yo, huwag mong ipagpabukas. Kasi pag pinagpabukas mo, it's tantamount to disobedience. Yung yung kahalagahan nito, if it is really the right timing, yung you will see na napakadali lang pala gawin. Kasi yung you thought all the while it's something difficult. Kasi nga yung nakatun ka lang sa pansin mo doon sa kakayahan mo yung kahinahan mo, gano'n yung bang pero yun nga yung bang if it is His will, He will facilitate things, yung bang even for you, gano'n. Ganda na halimbawa yung ma-realize mo ito yung kalooban ng Diyos. Tapos sabi mo, Panginoon, kung ako lang hindi ko kaya pero alam ko naman dahil ito yung kalooban mo, hindi mo ako pababayaan dahil kaya ko ito dahil sa tulong mo, sa grasya mo. Kaya tatalima po ako. Pexman. Gano'n, pero mahirap Pero i-challenge ka palagi. Yung ganun yung buhay natin. Totoo, mahalaga po yung yung biyaya pa rin talaga ng biyaya, Diyos. Biyaya yung ng nagsusustain Diyos. sa atin. Even yung kakayanan nating sumunod
ay talagang yung effort ba't natin nagagawa lahat ng Ayun, ito. dahil Nalalampasan sa lahat. tulong at biyaya. Talagang, sabi nga sa Pilipino, yung sa awa at biyaya, Biyaya ng ano, Diyos. ng Diyos. Nabubuhay lang tayo sa biyaya at awa talaga ng biyaya Diyos. at awa ng Diyos. Malalim nga yung krus kasi yung krus parang compass din no, ng buhay. Malalim, mataas, malawak ang ugnayan ng Diyos sa tao. Paano naman tayo makaka-respond, makakatugon? And siguro lagi natin iniisip na yung ating ginagawa ay ang implikasyon nun o yung consequence nun hanggang bukas lang or hanggang mamayang gabi or hanggang pamilya lang o hanggang simbahan o hanggang trabaho lang. Di natin naiisip na maaaring ang decision ko today, this moment, can affect generations tomorrow. For example, narinig ko yung minsan nagkukwento po ang ama ni Bishop, yung kanyang pagtugon kung pupunta siya abroad o mag-aasawa. E di, kung nakasalalay ang pagtatalaga ng kaluluwa, ng pagkatao ng pagsilang ni Bishop, yung kanyang desisyon. At minsan madudurog talaga yung loob mo sa pagdidesisyon, sa discernment process. Talagang madudurog ka. And pag nakita mo yung cross, sasabihin ni Jesus, namatay ako para sa iyo, nabuhay ako para sa iyo. Ibabangon kita, hayaan mo ako ang gumawa ng lahat. Gawin mo lang yung itong maliit na kapiranggot na ipinaliliwanag ko na sa iyo. Kahit hindi mo pa nakikita ang lahat. In my parents' case, my father was not planning to get married. He wanted to be married to his vocation in science. And sabi niya, it will take a lifetime before we can share everything we can share to people about medicine in the forests. And all. Yung sa nanay ko, yung bokasyon niya sa religious life, kailangan na-aksidente siya 1 month before the perpetual vows. Biro mo, 10 years. Nung araw, silence. Sakripisyo yung silence. Kaya ba ng kabataan ngayon to be silent for 5 seconds? 1, 2, 3. Ay! Di pwede. Pero yung silence for 10 years, you're not supposed to even speak to yours. That was like a vow taken very seriously in the dawning of Vatican II. And everything else, as a Franciscan, humility, suffering for people, for the souls, for the kingdom. And then 1 month before the ring, lagi niya sinasabi, 1 month before the ring, I was in the farm during my trial period and ay nahulog daw siya na nabalian yung kanyang likod, inoperahan, pinalitan ng spine, ng wire yung spine niya. And dahil yung kanyang kongregasyon ay isang active missionary congregation, na-discern po nila na hindi kaya ng katawan niya na magpatuloy. Kaya lumabas. And then, yun nga po, parang kailangan ko magpasalamat ng lubos at ibigay talaga ng buong buo ang buhay ko sa Panginoon dahil parang pumasok lamang yata sa mata ng karayom yung pagsilang ko. Lahat po yata tayo, hindi naman yata, talagang lahat tayo ay hindi milagro, talagang itinakda na maisilang, tinawag sa pangalan. Sabi ni Isaiah, I called you by name, and because I called you by name, you are mine. And dahil tayo kanyang-kanya, tayo ay mahal na mahal niya, at tayo aalagaan niya. Yun yung aalagaan niya, yun yung pagtugon sa kanya ay dahil naumpisahan, ang punot dulo ng pagtugon sa kanya ay pag-ibig. Yeah. Yun yung hinahanap natin. Lahat ng tao ay gusto magmahal at mahalin, maunawaan at magpaunawa. Pag wala yun, walang ugnayan, walang bisa ang free will. Pag-ibig ang nagbibigay ng kulay sa free will. Na-mention ni Chin yung tatay ko, yung bangga. Actually, takot talaga siyang mag-asawa kasi nga 7 years old siya,
naulila na siyang lubos. Yung iniisip niya baka pag nag-asawa siya, mamamatay siya kaagad. Mamamatay kaagad yung mapapangasawa Kasi niya. naano Ganun. siya. Tapos mauli lang lubos din yung mga magiging anak nila. Ganyan yung Time ng gera Yung, kasi, no? Gera. It was uncertain. And then yung yung bang yung usual na ginagawa niya, nagdasal siya sa chapel. Tapos habang nagdadasal, nadama talaga niya na gusto ng Diyos na mag-asawa siya. And he jump into it, no? Yung bang kasi nga yun ang nadama niyang gusto ng ang kalooban ng Diyos, kahit na takot siya nung una. Pero yung pag naisip ko yun yung nga yung bang hanggang ngayon buhay pa yung tatay ko, na yung takot niya no na mamamatay siya kaagad, di naman nangyari. Ganun yung bang, kasi kung minsan yung mga fears natin talaga, they blocked us to make the decision, di ba? Yung bang yun ang nagiging sagabal para talagang sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ganun yun. Ano po yung difference ng fear at yung fear of the Lord? Actually, pag sinabi nating fear of the Lord, yung bang fear not to do His will, Not to do His will. Oo, ganun yung... I learned nga, parang, when there's a will, there's a way. That's what the world says. But when it's God's will, it's the only way. Nakikita ko po dito sa parang, ewan ko kung I understood it right, no? Doon sa ating pag-uusap tungkol sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Una, sabi natin, ang pagtalima o pagsunod sa kalooban ng Diyos ay yung pakikinig, no? Yung audire, no? Yung sa katahimikan. Pangalawa, yung pagkamatay sa sarili, the death to self, no? Yeah. Parang yung pagyakap nga ni Kristo sa krus, no, sa kamatayan, at yung sinasabi nga ni Bishop na yung krus doon sa harapan ng pangalan niya ay ibig sabihin ay kamatayan sa sarili. Yung po bang, di ba siguro dito po kapag may mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon sa oras na ito, paano mangyayari yun? Pag mamamatay tayo sa sarili natin, ano yung matitira? No? Parang paano ba mangyayari yun na mamamatay tayo sa sarili natin knowing na, especially sabi nga, bakit ang hirap makita minsan ng kalooban ng Diyos? Kasi ang daming ino-offer ng mundo, ang daming distraction sa mundo, tapos biglang you have to die to yourself and then iwanan ang mundo, no? Talagang sundin yung kalooban ng Diyos. Yeah, yun nga bang parang kabalintunaan, no? Yung bang yung kung kailan ka mamamatay sa sarili, lalo mo pang nahanap yung sarili mo, ganun yung bang the more you realize yourself as a person, ganun yung bang kasi ito talaga yung para sa atin, yung paraan para makita natin ang sarili natin, para maging ganap ang ating pagkatao, kailangan talaga yung constant death to self. Yung bang pero yung pagkamatay na nagmamahal, yung bang yun palagi yung yung sikreto, yung kaya gusto mong mamatay sa sarili dahil gusto mong magmahal. Gusto mong magmahal sa Diyos, tinutupad mo yung kalooban niya, ganun yung bang and then pag ginawa mo yon without you realizing it, nare-realize mo pala yung sarili mo, yung kung paano yung plano ng Diyos para sa iyo, ganun yung bang Because we're doing it for God and not for ourselves or for another kingdom. Alam, brother, yung konkretong karanasan ko nga dyan, no, yung naging programa nga namin na every week meron kaming house to house. At kadalasan yung oras namin magsisimula kami before 2 hanggang gabi. Kung minsan yung gusto mong mag-siesta, parang ba't ko ba ginagawa ito? Sabi po, ba't pupunta ako sa baryo itong house to house na ito? Pwede namang mag-siesta ako ngayon. Pero alam, pag nandun ka na, napakasaya mo dahil ang sinunod mo yung kalooban ng Diyos. Tapos kung minsan marirealize mo bakit inuulan ka, yung nababasa ka, yung ganon. Pero masaya ka, yung ganon. Yung ginagawa mo yon na hindi na sakripisyo Parang ginagawa mo yon yung pagmimisyon na yon. Kasi masaya ka na nasusunod mo yung kalooban ng Diyos. Kaya lang, hindi madali. Dahil nga, biro mo, yung sa house to house, wala namang stipend yan Tapos nga, yung house to house na yan, talagang sakripisyo mo yung magpapahinga ka, pero gagawin mo ito para kasi gusto mong magmahal sa tao. Abutin ka ng gabi, hindi mo alam kung pakakainin ka doon, yung gano'n. Kung minsan,
bigla kang magugutom kasi diabetic pala ako, maghanap ako ng bayabas doon sa Ostos. Kakainin. Pero masaya ako yun, yung, dahil nasusunod ko kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya ako ngayon parang naging bahagi na ng buhay ko na kapag hindi ko nagawa ito, yung kan ko ba, yung parang pamantayan ko sa buhay, yung katolikong nagbabahay-bahay. Kapag hindi ko ginagawa ito, kung hindi ko magawa, parang hindi ako masaya na. Kailangan na gawin ko, na tinatawag ako sa buhay na ganito. Yan, ganun. So, ibig sabihin po, Father Bong, sa personal na karanasan niya, siguro din po kay Bishop, no, na sa pagtupad ng kalooban ng Diyos, kahit may sakripisyo, kahit pinag-usapan natin dito yung kamatayan, no, sa sarili, there's always joy. Na may saya, may fulfillment, no, may happiness doon sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kasi baka, lalo na pag isang kabataan ang makakarinig nito, kamatayan sa sarili, sakripisyo, parang, ano ba yan? Parang ganun po, di po ba? Parang negative agad yun. Pero, yung nga po, sa karanasan nyo na nagsakripisyo ka ng siesta, pero sa paggawa mo ng kalooban ng Diyos, there is a joy also, may happiness, may fulfillment. Actually, yung sayang dala nito, mas malalim. Mas malalim. At saka, mas nananatili. Yung bang, yung pagkatulog mo sa gabi, yung masaya ka pa rin, nakangiti kang matutulog. Mabangungot ka, nakangiti. hindi ba yung sayang, yung pagkatapos ng karanasan, wala na. Ganon yung bang, yung mga fleeting pleasures na sinasabi, ganyan. No? Actually po, Bishop, ito, on a personal level po, ito yung mga impression ng tao sa inyo. Kasi lagi raw kayong masaya. Lagi raw kayong nakangiti, no? Very, kapag tinanong mo, nangingiti ang kaagad, ganun yung mga makapangyarihang ngiti nga ang tawag ng iba. kasi yung bang, pero ako kasi nakakasama ko po kayo, alam ko yung mga, yung dami rin ng trabaho po, ano? Pero nagagawa nyo pang ngumiti talaga. Yung ngiti na hindi pili, kundi yung genuine ng ngiti, tawa talaga. So siguro nga po, yung para sa akin, isang patunay na talagang yung sa pagtupad ng kalooban ng Diyos, talagang matatagpuan natin yung talagang totoong kasayahan, kagalakan sa puso na talagang yun nga, yung tumatagal. Yeah. At ito nga, no, yung kuminsan yung pagtupad na sa kalooban ng Diyos, kaya kailangang mamatay ka sa sarili dahil ang daming salungat dyan, ano? Una, yung ino-offer nga ng mundo na convenience. Kasi dapat mapalalim nga natin yung pananaw ng mga tao, lalo yung mga kabataan. Akala nila walang pamalit dito sa mga ino-offer na mundo na pwedeng gawin na mas masaya ka pala. Alam niyo, brother, one time nakikinig ako sa radio program niya sa UCAT. Sabi mo ganyan, yung mga kabataan na ito naghahanap ng kapayapaan, ng tinatawag na kasiyahan, ng tunay na kaligayahan sa buhay. Pero alam niyo, sabi mo gano'n yung kaligayahan na tunay, yung kasiyahan na tunay, merong mukha at may pangalan. At ito nga yung ating Panginoon, yung masundan mo talaga siya, yung ganun. Salamat at nabanggit niyo po yung salitang tunay. Dahil may tunay at totoong kaligayahan, kasiyahan, kalungkutan, authentic life. Yun. I remember when I was a child, I would say, but Lola, parang I don't know Jesus and I want to be good, but I don't know how. How when you are not around, when I'm in school, and how when we are always given a decision and I wouldn't know. Then she said, really calmly, and she was a figure of truth for me. She talked to me and to all the grandchildren. Si Lola, kinakausap niya kami parang adult. Hindi niya kami binibaby. And totoo lang yung sinasabi niyang lahat. Wala siyang tinatago, hindi siya nagsusugarcoat ng kwento o ng sitwasyon o ng explanation. Direct to the point, she said, but with love. She said, ask yourself, what would Jesus do? Here was wisdom, really, because when I tried that in school, grade 2, there are 2 people there talking about me in front of me, bullying. What will I do? What would Jesus do? Pray for them, love them, but don't ignore them. Admit that, okay, they don't know what they're doing, but
what would Jesus do? Jesus is wisdom enfleshed. Hindi siya yung parang libro na merong formula. Ito yung gagawin mo pag may nangyaring ganito. Merong unique na mensahe na darating sa iyo. Yun yung mensahe na hindi natin mahuhuli kung hindi natin siya kakausapin. Kung kakausapin natin yung utak or yung damdamin, para tayong nananalangin sa isip at sa damdamin. Itong nararamdaman ko, itong iniisip ko, itong iniisip ko, para tayong nananalangin sa sarili. Yung pagkamatay sa sarili ay hindi yung mawawalan tayo ng talento o ng talino, kundi magkakaroon ng liwanag ng katotohanan. At yung liwanag ng katotohanan na yun ay basta ba parang darating na parang ambon ng mararamdaman natin ang kapayapaan, hustisya. Ire-ready ka pa na okay. But it's very hard kasi case to case po yun. Kahit na anong ilang taon ka na, parang bata, matanda, or I've asked different people siyang ipinagkakaloob sa taong tunay din na nakikinig. At yung sinasabi po ni Bishop, once na narinig mo yun, sundan mo. Dahil para nga tayong, alam mo yung presensya ng Diyos, treasure yun, parang once na nabigyan ka ng katotohanan, sundan mo kasi yan yung talagang magiging ilaw mo. Na parang narinig ko sa isang matanda sa bundok, hanapin mo yung katwiran mo sa katotohanan at siyang maging liwanag mo sa daan mo. So He gives us that dignity to find our light to find His light in us. So ano yung tunay na pinagkaloob niya sa ating pananaw o desisyon, narinig natin sa simbahan, narinig natin sa mga boses ng mga tao. Minsan ginagamit talaga ng Diyos ang mga kaibigan natin. Minsan may binabanggit, hindi na niya sinasadya, pero bakit parang tagos? Meron siyang sinasabi na alam natin, mensahe ng Diyos para sa atin. Sundan natin yun. Bishop talked about the little voice inside, the inner voice. Every child has that, yung kutob. Yung, ang ganda ng plano, pero teka. Yung teka na yun, parang salamat sa Diyos merong ganoon. Wag nating, like the radio, let's stay in tune to putting our lives in His hands, in Manos Tuas. Stay in tune, parang nasan yung current, yung electricity na yun. Kailangan naka-tune in po tayo lagi. At yun nga yung importante, yung sundan. Kasi kahit hindi natin makita yung buong plano, yung step na yun, mahalaga dahil lahat po tayo binibigyan ng next step. So kung isang plano po ito, one great plan of love and truth, if we want to participate in that, we must allow ourselves to really take that step, even if we're not sure. I can only speak for myself. I was not sure when I decided to take a sabbatical in 2010. Sabi ko sa Panginoon, okay, I will give you all the space for 1 year. When I realized, when you give your time to the Lord, you give your time forever, for a lifetime. I have been realizing that. And if He one day wants me to do something in television, I don't know. I fear all of this because what does He really want me to do? It's not how many good things there are on the table. Marami kasing pwedeng piliin na maganda, na banal, kung titingnan natin. Pero ano ang gusto niyang, yun yung ginto, yung masundan natin, yung gusto niya. Ayan. So, sige po. Napaganda ng sharing ni Sister Chinchin. Ano po? So, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, papatapos na po tayo. Napakabilis ng oras. So, ilan po munang paalala mula sa ating himpilan ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ako po si Bishop Jacinto Jose ng Diocese of Urdaneta. Inaanyayahan ko po kayo na makinig sa Radyo Maria. Madaming
bagay na pwede natin matutunan through Radio Maria. And I wish you all the blessings coming from God to be upon you and your loved ones. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ito po ang inyong lingkod, Florentino F. Sinense, Obispo ng Diocese ng Tarlac. Ang Radyo Maria ay gumagawa alinsunod sa voluntarismo upang maihatid sa tahanan ng marami ang ating Panginoong Hesukristo. Binabati ko rin po ang lahat ng tagapakinig na sana ang lahat ng mga natutuhan natin sa pakikinig sa Radyo Maria ay maisabuhay natin at maghari ang diwa ng ating Panginoon sa ating mga tahanan at sa ating bayan. Mabuhay sa inyong mga isipan, sa inyong mga puso, at gayon din naman mamuhay kayo alinsunod sa mga natutuhan ninyo. Sana ipagpatuloy natin ang ating pagsuporta sa Radyo Maria. Sama-sama nating ipahayag ang salita ng Diyos at isabuhay bawat tahanan at sa bawat bayan na nararating ng Radyo Maria. Maraming salamat po. Radyo Maria Pilpil, piling Christ and the home. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Brother Richard Lagos. Si Bishop Bobet Malyari po. Ang inyong kabsat po, si Father Bong Romano. Si Chinchin Gutierrez. At dumako na po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Napakabilis po ng oras. Oh, brother. Datapwat napakabilis ay napakayaman po ng ating mga talakayan dahil sa pagbabahagi po ni Sister Chinchin sa atin at saka syempre sa mga dagdag na kaalaman at inspirasyon ni Father Bong. No? Tayong lahat, lalo na Siyempre, na-inspire lang kami sa inyo. Kaya, siyempre si Bishop sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa ating topic ngayon. At para po tayo ay bigyan ng paglalagom sa ating mga napagkwentuhan at napag-usapan, tutulungan pong muli tayo ng ating mahal na obispo para muling ipaliwanag sa atin yung ating mga napagkwentuhan ngayong oras na ito. Bali, dami po talaga nating napag-usapan tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayun bang sinabi natin na pag sinabing obedience o pagsunod, unang-una yung kailangan nating makinig. At pag nalaman natin yung kalooban ng Diyos, hindi naman necessarying yung necessarily tatalon kaagad tayo. Kasi kung minsan talagang nakakadama tayo ng takot, pero sabi natin, mahalaga din naman yung takot na yon. At mahalaga din na mapagtanto natin na madalas yung kalooban ng Diyos sa atin ay napakalaki at talagang mahirap gawin. Pero yung napakahalagang realization pag ganyan na ay yung maintindihan na yung pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi lamang tayo umaasa sa sarili natin. Kailangan kaagad-agad maintindihan natin dapat umasa tayo sa lakas ng Diyos at maintindihan natin na pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, kung ngayon yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, dapat ngayon natin gawin yung pinapagawa niya, hindi bukas. Gano'n niya bang yung, sabi ko nga, merong isang santong nagsabi na pag pinagpabukas mo yung kalooban ng Diyos na pinapagawa ngayon, disobedience na yun. Gano'n niya bang, pero pag sumusunod ka, yung sinasabi sa atin, merong biyaya palagi na nakahantabay. Ayun bang, kasi hindi naman tayo iwanan ng Panginoon. Ayun bang, yun nga, hindi natin kagaya ng Panginoon na pag gawin mo yan,
Tapos bahala ka na sa buhay mo, gano'n yung hindi gano'n ng Diyos, ano yung bang talagang yung pang gawin mo yan, pero yan kasama mo ako, yung bang I will walk with you, I will journey with you, gano'n yung bang tapos sinabi pa rin natin na yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, madalas ibig sabihin nito mamatay sa sarili, no? Yung para sa ganun, yung talagang kalooban niya, yung maganap. Kasi nga, yung naniniwala tayo, it is the best for us. No? Yung bang, para ma-realize natin yung plano talaga ng Diyos na para sa atin is a masterpiece, no? Isang obra maestra ng Panginoon. Maraming salamat po, Bishop, sa pagbibigay ng paglalagom sa ating topic ngayong gabing ito, ngayong oras na ito. Ano po? At siguro po, anyayahan din natin muli ang ating mga tagapakinig sa susunod na topic natin. At sabi nga po ni Bishop, ito ay tungkol sa New Commandment sa po. New Commandment. Yung love one another as I have loved you. Magmahalan kayo, kagaya ng pagmamahal ko Pagmamahal sa inyo. No? inyo. Ito yung utos ni Jesus. So ito po ay napaka-exciting na topic na naman sa susunod po nating pagkikita-kita, no, dito po sa ating programang Inmanus Tuwas. Sana po ay patuloy kayong sumubaybay at salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating programa. Tatapusin po natin ang ating talakayan, ating kwentuhan ngayong oras na ito sa pamamagitan ng isang panalangin na pangunahan po ng ating mahal na obispo, si Bishop Roberto Malyari. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, naniniwala po kami sa inyong pagmamahal sa aming lahat. Naniniwala po kami na meron kayong magandang plano sa bawat isa sa amin. Meron kayong magandang plano sa aming mga pamilya, sa aming mga komunidad, sa aming diocese, sa aming mundo. Inihiling po namin sa inyo na padala nyo sa amin ang banal na Espiritu sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Bigyan nyo kami palagi ng liwanag upang makita palagi ang inyong kalooban sa bawat oras ng aming buhay. Bigyan nyo kami ng tapang at lakas ng loob na isabuhay ito at sumunod sa inyong kalooban upang paunti-unti ay maganap ang inyong plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Maganap ang plano ninyo para sa mga pamilya namin, sa aming mga komunidad, sa mundo na inyong nilalang. Inihiling po namin, Panginoon, na sana basbasan nyo lahat ng nakikinig ngayon. Basbasan nyo kami lahat upang lalo pang mag-aalab ang aming puso para naisin pa naming mahalin ka ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. At upang lalo pa kaming magpursige na gawin ang inyong kalooban araw-araw. Ito inihiling namin sa ngalan din ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat po, Bishop, sa isang oras na naman natin na talakayan, no, sa tungkol sa buhay espiritual. At salamat din sa ating naging panauhin ngayon, Father Bong. Salamat po. Yeah. At kay Sister Chinchin, no, na Salamat, naging bahagi ng ating programa. At sana po si Father Bong ay pagdasal po natin, na lagi nang makasama sa ating programa sapagkat talaga naman pong dapat ay kasama siya. Ano pa? So salamat, Father Bong, sa iyong presensya. Opo. Opo. So magkita-kita po muli tayo sa susunod na Miyerkules sa ating programa. At siguro po magpapaalam na ako una ako na pagpapaalam na sa maraming salamat po sa inyo. Ito pong muli si Brother Richard na po.
At belated happy birthday sa akin. Happy birthday. Ayun nga, happy birthday. Kahapon. Happy birthday. Bukas. Hindi, ngayon. 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 Kailan ba yung birthday ko? Baka meron pang pa-ice cream mamaya. Sa mga tagapakinig and who love the Lord, the key to obedience, I believe, and a lot of people have said, even the masters and the sages have said, is the word thank you, salamat. Sa Ilocano, maganda yung ibig sabihin, yung ng salamat, Diyos ti agnina. Ibig sabihin, pag nagpasalamat tayo, kasama doon ang bahala ang Diyos sa iyo. Hindi yung bahala ka na sa sarili mo. So thank you is the door. Thank you na disturb ako. Thank you sa biyaya. Thank you sa napakalaking trabaho na ito. Salamat dahil kayo ay kasama ko. Ayan. So, Diyos ti agnina nga rod apo. Si Father Bong Romano po. Si Bishop Bobet po, Malyari. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.